Noong 1982, inimbitahan ni Sam Brenner ang kanyang kaibigan na si Will Cooper na sumama sa kanya sa video arcade. Doon, madaling naipanalo ni Sam ang larong Pac-Man at sinabing may pattern ito. Naipanalo rin niya ang bawat game na nilaro niya, habang si Cooper naman ay matagumpay na nakakuha ng Chewbacca mask sa crane machine. Pagkatapos, binigyan ni Cooper si Sam ng flyer para sa Video Arcade Championship, kung saan nakita nila si Ludlow Lamonsoff na hinahangaan ang isang game character na tinatawag na Lady Lisa. Nang makaramdam ng awa ang magkaibigan para sa bata, inimbitahan ni Sam si Ludlow na sumama sa kanila. Pagkatapos, pinanood nila si Eddie Plant na pumasok sa gusali at ininsulto ng maliit na lalaki si Sam at ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, ipinaalam ng MC sa lahat na i-record nila ang kompetisyon at ang videotape ay ilalagay sa isang space probe at dadalhin ng NASA sa solar system. Ang layunin nito ay magbigay ng mensahe sa mga extraterrestrial life kung sakaling totoo sila. Nang magsimula ang kompetisyon, pinili ng lahat ng mga kalahok ang arcade game na gusto nilang laruin. Kalaunan, si Eddie ang naging kampyon ng Pac-Man, habang si Sam naman ang nagwagi sa Centipede game. Gayunpaman, dahil nagtay silang dalawa, kailangan nilang maglaro ng Donkey Kong. Sa kasamaang palad, na-distract si Sam nang sabihin sa kanya ni Eddie na hindi siya mananalo kung pagbabasehan niya lang ang pattern ng laro na naging sanhi ng pagkatalo niya sa huli. Makalipas ang ilang taon, ginugunitan ni Sam at Cooper ang kanilang pagkabata. Si Cooper na ngayon ang kasalukuyang presidente ng Amerika at nilinaw niyang nahihirapan siya sa kanyang trabaho. Dahil dito, maraming tao ang bumabatikos sa kanya, ngunit hindi niya na lang ito masyadong pinapansin. Samantala, kontento na si Sam sa kanyang trabaho bilang isang software installer. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Sam sa bahay ng isang batang lalaki na nagngangalang Matty upang mag-install ng bagong TV at ng kanyang PlayStation 4. Ikinuwento ni Matty ang tungkol sa pag-divorce ng kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang ina na si Violet ay biglang lumabas at pinutol ang kanilang pag-uusap. Hindi maiwasan ni Sam na humanga sa kagandahan ni Violet at nagsabi sa kanya ng mga walang saysay na bagay, ngunit hindi ito pinansin ng babae at hinayaan lang siyang gawin ang kanyang trabaho. Nang matapos si Sam, ipinaalam niya kay Violet na kailangan niyang pirmahan ang kanyang work order. Gayunpaman, nadatnan niya si Violet na umiinom at umiiyak sa may closet, kaya sinamahan niya ito at sinubukan siyang patahanin. Ibinahagi ni Violet na iniwan siya ng kanyang asawa para sa isang batang babae, kaya ikinuwento din ni Sam ang kanyang mga personal na problema. Sa kasamaang palad, nagalit si Violet nang sinubukan siyang halikan ni Sam, at pagkatapos ay ininsulto niya ang lalaki dahil hindi pa siya nagsisipilyo at pati na rin ang kanyang propesyon. Nang ma-offend, tinawag ni Sam si Violet na isang mapagmataas na tao bago sinagot ang tawag ni Cooper at umalis. Samantala sa Guam, isang base militar ang inaatake ng mga alien. Ang kakaiba dito ay mukhang puwersa ng larong Galaga ang mga alien at ang mga sundalo ay nabigong ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kasabay nito, dinukot ang isa sa mga sundalo at ang tanging nagawa niya ay tawagin ang kanyang mama. Kalaunan, papunta si Sam sa White House at nakasabay niya si Violet sa kalsada. Sa palagay niya ay sinusundan siya ng babae at hiniling sa gwardya na arestuhin si Violet. Gayunpaman, nabunyag na ang babae ay isang lieutenant colonel. Nang makapasok na sila sa White House, hindi makapaniwala si Violet na nandyan si Sam para kausapin ang presidente. Sa Oval Office, ipinaalam ni Cooper kay Sam na inatake ang kanilang Air Force Base sa Guam bago ipinakita sa kanya ang footage ng insidente. Nagulat si Sam nang makita kung ano ang nang-ambush sa mga sundalo, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin si Cooper ng sekretarya papunta sa Situation Room. Kaya naman, inutusan ni Cooper si Sam na panuurin muli ang footage at tingnan kung makakahanap siya ng anumang bagay na makakatulong sa kanila. Kinagabihan, habang nagmamaneho si Sam pauwi, hindi niya namalaya na kasama niya si Ludlow sa sasakyan at nasapak siya sa mukha. Sa kasamaang palad, tumilapon si Ludlow palabas ng van at mabilis niyang ipinakilala ang kanyang sarili nang malapit na siyang hampasin ng baseball bat ni Sam. Kalaunan, dinala ni Ludlow si Sam sa kanyang bahay at ipinahayag na alam niya ang tungkol sa pag-atake sa Guam. Sinabi niya kay Sam na naniniwala siyang nakuha ng mga alien ang videotape mula sa Video Arcade Championship noong mga bata pa sila. Pagkatapos nito, hinayaan ni Ludlow si Sam na panuuri ng episode ng One Tree Hill na kanyang ni-record, na inantala ng mga alien upang magbigay ng mensahe sa mga tao sa anyo ng dating Pangulo na si Ronald Reagan at Madonna. Sinabi ng mga alien na natanggap nila ang space probe at ang kanilang hamon, at isinaad na handa silang lumahok sa isang winner-take-all battle sa mga tao.
ipinakita rin ng mga alien ang sundalong dinukot nila at idinagdag na may 2 natitirang buhay na lang ang mga tao nang matalo sila sa unang laban. Nang walang sinasayang na oras, mabilis na ipinakita ni Ludlow at Sam kay Cooper ang footage at ipinaliwanag ang lahat. Naniniwala si Ludlow na mangyayari ang sunod na pag-atake sa Northern India at nais niyang humingi ang Pangulo ng tulong sa NSA, ngunit tumanggi si Cooper na mag-authorize ng isang military response batay lamang sa isang video. Gayunpaman, hiniling ni Sam kay Cooper na bigyan man lang ng babala ang mga tao sa India, ngunit muling tumanggi ang Pangulo. Samantala sa Northern India, sinalakay ng mga alien ang Taj Mahal at kinuha ang isa pang lalaki na kinukunan ng insidente sa kanyang telepono. Samantala, sa wakas ay nagpasya ng kumilos si Cooper at nais niyang ibahagi ng kanyang mga kaibigan ang kanilang video game expertise kay Violet at sa kanyang team. Bagamat nag-aalangan siya noong una, sumang-ayon na rin si Violet at ipinakita sa kanila ang isa sa mga cube na nakuha nila sa Guam, na maaaring sirain gamit ang ilang supercharged light particle. Kasabay nito, nakatanggap na ang Navy SEAL ng mga instruksyon sa paggamit ng mga prototype na armas. Pinamumunuan sila ni Admiral Porter na diskumpiyadong hinayaan sina Sam at Ludlow na magsalita sa harap ng mga sundalo upang palakasin ang kanilang moral at turuan sila kung paano maglaro ng mga arcade game. Habang si Cooper ay nasa isang bake shop kasama ang kanyang asawa, ipinaalam sa kanya ng kanyang sekretarya na ang susunod na laban ay magaganap sa paglubog ng araw sa susunod na araw sa London. Upang maghanda para sa paglusob ng mga alien, sina Sam at Ludlow ay sumama kay Corporal Hill, habang si Cooper naman ay kasama ang punong ministro. Bago magsimula ang laban, pinaalalahanan ni Sam ang mga sundalo na barilin ang bawat centipede gamit ang kanilang mga light cannon mula ulo pababa. Sinabihan niya din ang mga sundalo na huwag barilin ang mga centipede sa gitna dahil mahahati lang sila sa dalawa. Sa kasamaang palad, nahirapan ng mga sundalo na sundin ang mga instruksyon ni Sam at ang isa sa kanila ay kinain ng centipede. Nang makitang natatalo na sila, kinuha ni Sam ang light cannon mula sa isang sundalo at siya mismo ang bumaril sa mga centipede. Nang hindi man lang pinagpapawisan, matagumpay na napatay ni Sam ang lahat ng mga centipede at pagkatapos ay hiniling kay Ludlow na tulungan siya sa level 2. Inutos din ni President Cooper na hayaan ang mga nerd na mag-take over, ngunit habang binabaril ni Sam at Ludlow ang mga centipede, ang isa ay nakatakas at nagdulot ng kaguluhan sa lansangan. Sinundan ni Sam ang alien habang papasok ito sa isang hotel. At nagawa niyang patayin ang centipede mula sa balcony bago pa nito makain ng isang bata. Pagkatapos ng laban, nagdiwang si Cooper kasama ang mga sundalo at kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng party, ang mga alien ay nagpadala sa kanila ng isa pang mensahe at binati sila sa kanilang pagkapanalo, kung saan binigyan nila ang mga tao ng isang duck hunt dog bilang isang tropeyo. Gayunpaman, binanggit ng mga alien na hindi magiging madali ang sunod na laro at sinabing nangunguna pa rin sila sa laban. Dahil dito, inutusan ni Cooper ang kanyang mga kaibigan na maghanda na at napilitan si Sam na hanapin ang kanyang dating kaaway para tulungan silang manalo. Kinabukasan, sina Sam, Cooper at Violet ay binisita si Eddie sa bilangguan. Ipinaalam ni Cooper na babawasan nila ang kanyang sentensya kung tutulong siyang talunin ang mga alien, ngunit gusto ni Eddie na makaalis sa lugar na yun ng tuluyan. Bukod dito, hiniling niyang magkaroon ng isang isla at isang dinner date kasama sina Serena Williams at Martha Stewart. Nang wala ng ibang choice, sinabi ni Cooper na titingnan niya kung ano ang kaya niyang gawin at sa huli ay sumang-ayon na si Eddie na tulungan sila. Pagkatapos, nakatanggap si Violet ng isang tawag at nalaman na ang susunod na labanan ay magaganap ngayong gabi sa New York. Nang gabing yun, naghanda na ang mga nerd para sa darating na laban at nalaman mula sa isang pulis na kailangan nilang harapin si Pac-Man. Kaya naman, humingi si Eddie ng ilang maliliit na ghost para patayin si Pac-Man at ipinakita sa kanila ni Violet ang mga sasakyan na kanilang gagamitin. Ayon kay Violet, ginamit nila ang Energy Force Field technology mula sa Cube para bumuo ng 4 na mini generator para sa bawat isa sa mga sasakyan. Kasabay nito, ipinakilala niya ang grupo kay Professor Toru Iwatani, ang lumikha ng Pac-Man. Ilang sandali pa, ipinadala na ni Violet ang mga coordinate ni Pac-Man sa mga nerd at kay Professor Iwatani. Nang nahanap na nila si Pac-Man, sinubukan ni Professor Iwatani na kausapin ang bilog na alien na para bang anak niya ito. Sa kasamaang palad, kinagat ni Pac-Man ang kamay ni Professor Iwatani at wala nang naging ibang choice ang mga nerd kundi harapin si Pac-Man na wala ang propesor. Sina Sam,
Ludlow, at Eddie Plant ay hinabol si Pacman habang sinisira nito ang buong lungsod. Nagpasya silang maghiwa-hiwalay upang ma-outmaneuver si Pacman at gumamit si Eddie ng isang secret technique para kumilos siya ng mas mabilis hanggang sa wakas ay nagawa niyang tamaan ang karakter ng video game. Ngunit sa kabila nito, kailangan nilang talunin si Pacman ng 2 pang beses. Sa sandaling bumalik si Pacman sa kalsada, kumain ito ng power pellet at nakakuha ng 10 segundo para kainin ang mga nerd. Agad na nagmaneho palayo ang mga lalaki, ngunit napilitan si Ludlow na tumalon mula sa kanyang sasakyan nang kainin ni Pacman ang kanyang Mini Cooper. Pagkatapos, tumakbo si Ludlow nang simulan siyang habulin ng karakter, ngunit nagpakita si Eddie at pinatay ang malaking dilaw na nilalang. Para sa last stage, sabik na hinabol ni Eddie si Pacman, dahilan para mahulog siya sa may ilog. Ngayong si Sam na lang ang natitira, tiniyak niyang lumayo kay Pacman sa loob ng 10 segundo matapos nitong kainin ang power pellet bago hinayaan ang karakter na kainin siya. Pagkatapos ng laro, nagdiwang ang lahat kabilang na ang mga nasa White House at ipinadala ng mga alien si Q-Bert bilang tropeyo ng mga tao. Habang naghahanda para sa huling laro, inalok ni Sam si Violet na maging kanyang kadate sa darating na ball at sa kanyang pagkabigla, sumang-ayon ang babae. Sinubukan ng lahat na mag-enjoy sa party at kinalimutan na sinusubukan pa rin silang lipulin ng mga alien at maging si Eddie Plant ay nakadate si Serena Williams. Hindi mapigilang mapangiti ni Sam nang makita niya si Violet, ngunit pinaalalahanan niya itong kalahating beer lang ang pwede niyang ikonsumo dahil on call ang kanyang trabaho. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala ng isa pang mensahe ang mga alien at sinabing nilabag ng mga tao ang patakaran sa laban. Dahil dito, nagpasya silang sirain ang mundo sa loob ng 12 oras, dahilan para magpanik ang lahat sa takot. Habang sinusubukan ng lahat na tumakas, kinausap ni Matty si Eddie at ipinakita sa kanya ang kanyang salamin na nakuha ng mga pulis noong gabing nahulog siya sa East River. Ipinaalam ni Matty na nakita niya ang Pacman cheat code sa lens at inakusahan si Eddie na isang cheater. Inamin ni Eddie ang kanyang ginawa at ibinunyag na ginamit pa niya ang mga code na ito para talunin si Sam sa World Arcade Championship noong araw. Sa loob, pinagalitan ni Admiral Porter si Sam sa nangyari at ininsulto siya dahil wala pa siyang na-accomplish sa buhay. Kalaunan, dumating ang mga alien ng mas maaga kaysa sa inaasahan at wala nang nagawa si Violet nang dukutin nila si Matty. Dahil mauubos na ang kanilang oras, pinag-usapan ni Violet at ng mga nerd kung ano ang dapat nilang gawin at tinanong si Q-Bert kung paano sila mananalo. Gayunpaman, sinabi ni Q-Bert na huli na ang lahat dahil ang alien mothership ay lumilikha ng milyon-milyong video game character para sirain ang mundo. Pagkarating ng mothership, inilabas nito ang lahat ng video game fighters para lipulin ang sangkatauhan. Samantala, naghanda na ang grupo ni Sam para lumaban at pumasok sa loob ng mothership. At kalaunan ay sinamahan sila ni President Cooper na iniligtas sila sa isang alien gamit ang crane. Agad nilang kinuha ang mga natitirang light cannon para labanan ang mga alien at pinatay pa ni Violet ang isang Smurf. Habang inililigtas ni Ludlow ang ilang bata mula sa isang grupo ng mga ninja, nakasalubong niya ang isang alien sa anyo ni Lady Lisa. Hindi maiwasan ni Ludlow na humanga kay Lady Lisa at ipinahayag kung gaano siya kasayang makita siya, ngunit hindi pareho ang nararamdaman ng mandirigma at sinubukan siyang patayin. Gayunpaman, tumanggi si Ludlow na labanan si Lady Lisa at ipinakitang mahal na mahal niya ito na nagpabago sa isip ng babaeng karakter. Sa huli, naghalikan sila at nagpakita na rin si Eddie upang lumaban ng hindi nandaraya. Samantala, isang alien ang nakipag-usap sa grupo ni Sam at sinabing gusto silang makita ng kanyang boss. Sa sandaling makapasok sila sa loob ng mothership, na-realize ni Sam na kailangan nilang laruin ang Donkey Kong upang iligtas ang mga bihag. Sa kasamaang palad, ito ang larong hindi magaling si Sam, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang maglaro at itinuro sa kanyang mga kaibigan kung anong dapat nilang gawin. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Sam na hindi siya magaling sa Donkey Kong dahil wala itong pattern. Gayunpaman, isiniwalat ni Matty na nandaya si Eddie sa kanilang laban para ma-realize ni Sam na siya talaga ang tunay na Donkey Kong champion. Dahil dito, na-energize si Sam at sinimulan niyang basagin ang mga bariles gamit ang martilyo. Samantala sa labas, na-corner ng mga alien ang mga nerd at si Lady Lisa at umaasa si Eddie na magtatagumpay si Sam sa anumang ginagawa niya. Sa kabutihang palad, natalo ni Sam ang Donkey Kong gamit ang isang martilyo at hindi nagtagal ay nawasak na din ang iba pang mga video game character. Sa kasamaang palad, kailangan ding umalis ni Lady Lisa na nagdulot ng matinding sakit kay Ludlow.
Pagkatapos ng laban, humingi ng tawad si Eddie kay Sam sa pandaraya sa kanya noong mga bata pa sila at inamin na siya ang pinakamahusay sa Donkey Kong. Samantala, nagtataka si Ludlow kung bakit buhay pa rin si Q*bert habang si Lady Lisa naman ay naglaho na ng tuluyan. Sa kabutihang palad, nag-transform si Q*bert sa isang Lady Lisa at mabilis na nawala ang kalungkutan ni Ludlow. Kasabay nito, pinasalamatan ni Cooper ang mga nerd at si Violet sa pagligtas sa kanilang planeta. Sa huli, naghalikan sina Sam at Violet at nakatanggap si Eddie ng isang text message mula kay Serena Williams na sinabi sa kanyang makipagkita sa kanya at kay Martha Stewart sa Lincoln bedroom. Nang tuluyan ng umalis ang mga alien, nabawi na din ni Professor Iwatani ang kanyang kamay. Makalipas ang isang taon, ikinasal na sina Ludlow at Lady Lisa at meron silang mga anak na kamukhang-kamukha ni Q*bert at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.